Mga ka-confess, bago natin simulan ng wild at nakakapanabik na kwento ngayong araw, nais ko muna kayong imbitahan na mag-subscribe sa YouTube channel ng Tagalog Wild Confession. Dito, hatid namin ang maiinit, mabibigat, at makabuluhang mga kwentong siguradong tatama sa damdamin. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang-isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. At ngayon, mga ka-confess, ihanda nyo na ang sarili ninyo dahil isa na namang nakakaintriga at kapanapanabik na Tagalog Wild Confession ang inyong mapapakinggan. Simulan na natin. Dear Ate J, tawagin mo na lang akong Celestine. Isang pangalang pinili ko dahil sa likod ng ganda nito, may nakatagong lamig at distansya. Ang kwentong ibabahagi ko ay hindi lang tungkol sa pagtataksil. Ito ay tungkol sa kung paano tayo nagiging estranghero sa sarili nating mga buhay habang katabi ang taong pinangakuan natin ng habang buhay. Nagsimula ang lahat noong nakaraang buwan. Kasagsagan ng anibersaryo namin ng asawa kong si Mark. 10 taon na kaming kasal. Kung titingnan mo kami mula sa labas, kami ang definisyon ng perpektong pamilya. Si Mark ay isang responsableng provider, gwapo at higit sa lahat, tapat. O iyon ang akala ko at ng lahat. Pero sa loob ng aming kwarto, may isang uri ng katahimikan na unti-unting pumapatay sa akin. Isang katahimikan na kahit anong ingay ng tawanan ng aming 2 anak ay hindi kayang punan. Para ipagdiwang ang aming 10 taon, nag-book kami ng isang mamahaling bakasyon sa Palawan. Puerto Princesa muna, bago kami tutuloy sa isang liblib at eksklusibong resort sa El Nido. Excited ang mga bata. Si Mark naman, abala sa pag-aayos ng kanyang mga camera gear dahil mahilig siyang mag-vlog ng aming mga trips. Hon, sigurado ka bang kailangan mo pang dalhin lahat yan? Baka naman pwedeng mag-focus na lang tayo sa relax? Tanong ko sa kanya habang nag-iimpake kami. Hindi man lang siya tumingin sa akin. Nakatitig lang siya sa kanyang lense. Memory making ito, Celestine, para may babalikan tayo pagtanda natin. Ngumiti lang ako ng pilit. Ang ironic, di ba? Gusto niyang i-record ang bawat sandali, pero hindi niya maramdaman ang sandaling kasama niya ako. Pagdating namin sa Palawan, sinalubong kami ng napakainit na sikat ng araw at ang amoy ng dagat. Ang asol ng tubig ay tila nang aakit. Nangangakong huhugasan ang lahat ng pagod ko. Pero habang naglalakad kami sa dalampasigan, ramdam ko ang distansya sa pagitan namin ni Mark. Hawak niya ang kamay ko, pero ang isip niya ay nasa frame ng susunod niyang video. Doon ko siya unang nakita. Si Jace. Siya ang aming tour coordinator at boat captain para sa island hopping. Noong sandaling magtagpo ang mga mata namin, may kung anong kuryente akong naramdaman. Hindi siya tulad ni Mark na malinis at amoy mamahaling pabango. Si Jace ay amoy dagat, amoy araw, at may mga matang tila nakakabasa ng kung ano ang kulang sa isang tao. Welcome to Palawan, Ma'am Celestine. Sir Mark, bati niya sa amin. Ang boses niya ay malalim, parang agos ng tubig sa ilalim ng kuweba. Payapa pero mapanganib. Noong araw na yon, habang nasa bangka kami, hindi ko maiwasang mapatingin sa kanya habang minamaniobra niya ang rudder. Bawat galaw ng kanyang mga braso na sunog sa araw ay tila isang tula ng kalayaan. Habang si Mark ay abala sa pag-drone shot sa itaas ng bangka, si Jace ay lumapit sa akin para mag-alok ng tubig. Masyadong mainit ang sikat ng araw ngayon, ma'am. Baka mahilo kayo, sabi niya habang iniabot ang bote. Nung nagdapo ang mga daliri namin, doon na nagsimulang manginig ang konsensya ko. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik. Isang pananabik na matagal ko nang kinalimutan. Salamat, Jace, sagot ko. Tumingin siya ng diretso sa aking mga mata. Hindi iyon tingin ng isang empleyado sa kanyang kliyente. Iyon ay tingin ng isang lalaking nakakakita ng isang babaeng nauuhaw. Hindi sa tubig, kundi sa atensyon. Alam niyo, ma'am, ang dagat
Minsan kailangan mo lang magpadaoy. Huwag mong labanan ng agos dahil doon ka mapapagod. Bulong niya, sapat lang para ako lang ang makarinig. Napakapit ako sa gilid ng bangka. Tumingin ako kay Mark na tawa ng tawa habang kausap ang mga bata sa kabilang dulo. Mahal ko ang asawa ko? Alam ko yun. Pero bakit sa gitna ng paraisong ito, tila mas nararamdaman ko ang buhay sa piling ng isang estranghero? Nang gabing iyon sa resort, habang tulog na ang mga bata at mahimbing na naghihilik si Mark dahil sa pagod, lumabas ako sa balkonahe ng aming villa. Ang buwan ay nakasilip sa likod ng mga limestone cliffs. Napakaganda, napakatahimik. Biglang tumunog ang phone ko. Isang text mula sa hindi kilalang numero. Hindi ako makatulog. Iniisip ko kung napanaginipan mo rin ba ang sinabi ko kanina tungkol sa agos. Kung gusto mong makakita ng plankton na kumikinang sa dilim, nandito ako sa tapat ng dock. Walang camera, walang vlogs, ikaw lang. Alam kong mali. Alam kong ito na ang simula ng isang pagkakamaling hindi ko na mabubura. Pero sa halip na bumalik sa loob ng kwarto at tumabi sa asawa ko, kinuha ko ang aking shawl at dahan-dahang naglakad palabas. Habang naglalakad ako sa buhanginan, bawat hakbang ko ay tila pagtalikod sa 10 taon ng aking buhay. Pero ang tanging naririnig ko lang ay ang tibok ng puso ko na nagsasabing, gusto kong maramdaman uli na ako ay buhay. Pagdating ko sa dock, nandoon siya. Nakasandal sa poste, naninigarilyo, at tila hinihintay talaga ako. Nang magtama ang aming paningin sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Si Jace, na kanina'y tila isang simpleng tour guide lang, ay biglang naging sentro ng aking universo sa gitna ng kadiliman ng Palawan. Itinapon niya ang kanyang sigarilyo at dahan-dahang lumapit sa akin. Ang bawat hakbang niya sa kahoy na dock ay naglilikha ng mahinang lagutok na tila sumasabay sa kaba sa dibdib ko. Akala ko hindi ka darating. Panimula niya. Ang boses niya ay mas malalim pa sa dagat na nakapaligid sa amin. Dapat nga hindi ako pumunta. Sagot ko. Pilit na pinapatatag ang aking boses. May asawa ako, Jace. Tulog siya sa loob, kasama ang mga anak ko. Imbes na lumayo o humingi ng paumanhin, lalong lumapit si Jace. Ramdam ko ang init na nagmumula sa kanyang katawan. Isang malaking kontras sa malamig na simoy ng hangin sa dalampasigan. Alam ko, nakita ko kung paano kanya tingnan kanina o kung paano kanya hindi tingnan. Ma'am Celestine, ang isang hiyas na katulad mo, hindi dapat hinahayaang nakatago lang sa gilid habang ang atensyon niya ay nasa screen ng kamera. Nanlambot ang mga tuhod ko. Iyon ang mga salitang matagal ko nang gustong marinig, pero hindi ko inaakalang magmumula sa isang lalaking kakikilala ko lang. Hinawakan niya ang aking siko. Dahan-dahan, tila sinusuri kong aalis ako. Pero hindi ako gumalaw. Hinayaan ko siyang iakay ako patungo sa isang maliit na bangka na nakatali sa dulo ng dock. Saan tayo pupunta? Tanong ko. Sa lugar kung saan walang manghuhusga sa atin, sagot niya. Sumakay kami sa bangka. Walang makina, sagwan lang ang gamit niya para hindi kami makalikha ng ingay na maaring makagising sa mga turista sa resort. Habang papalayo kami sa pampang, ang tanging maririnig mo lang ay ang marahang paghampas ng tubig sa gilid ng bangka. Maya-maya, tumigil siya sa gitna ng isang lagoon na napapaligiran ng matatayog na limestone cliffs. Itinubog niya ang kanyang kamay sa tubig at bigla itong nagliwanag. Ang mga bioluminescent plankton, tila mga bituin na nahulog sa dagat at sumasayaw sa bawat galaw ng tubig. Ang ganda! Bulong ko hindi mapigilang mapangiti. Maganda ka pa sa kanila, sabi niya. Sa pagkakataong ito, hindi na lang siko ang hinawakan niya. Inabot niya ang aking mukha at dahan-dahang hinaplos ang aking pisngi. Ang kanyang palad ay magaspang, marka ng pagtatrabaho sa ilalim ng araw, pero ang haplos niya ay may dalang kakaibang lambing na nagpatahimik sa lahat ng ingay ng aking konsensya. Sa mga sandaling yon, nakalimutan ko si Mark.
Nakalimutan ko ang 10 taon ng pagiging mabuting asawa. Nakalimutan ko ang responsibilidad at ang moralidad. Ang tanging totoo lang ay ang init ng kamay ni Jace at ang amoy ng alat at kalayaan. Yumuko siya at dahan-dahang hinalikan ang aking noo, pababa sa aking ilong, hanggang sa maramdaman ko ang kanyang hininga sa aking mga labi. Ngayong gabi lang, Celestine, maging akin ka muna. Hindi na ako nakasagot dahil nilamon na ng kanyang mga labi ang anumang pag-aalinlangan ko. Ang halik na yon ay hindi katulad ng mga halik ni Mark na tila isang obligasyon o routine. Ang halik ni Jace ay gutom, puno ng pangangailangan, at tila naniningil ng lahat ng mga taon na itinago ko ang aking sariling pagnanasa. Habang magkayakap kami sa gitna ng dagat, biglang nag-vibrate ang phone ko sa bulsa ng aking shawl. Muntik na akong mahulog sa bangka sa gulat. Kinuha ko ito at nakita ang pangalan sa screen, Mark calling. Nanigas ako. Ang kaninang mainit na pakiramdam ay biglang napalitan ng malamig na kaba. Tumingin ako kay Jace pagkatapos ay sa screen ng cellphone ko. 2:00 na ng madaling araw. Bakit gising si Mark? Hinanap ba niya ako? Huwag mong sagutin, bulong ni Jace habang patuloy na hinahalikan ng aking leeg. Sinusubukang ibalik ako sa mundong binuo namin sa loob ng ilang minuto. Pero hindi tumitigil ang pagring ng phone. Kasabay nito, nakita ko ang isang liwanag mula sa malayo. Isang flashlight mula sa balcony ng aming villa. Nakita ko ang anino ng isang lalaki na pabalik-balik sa paglakad. Si Mark iyon. At base sa bilis ng galaw niya, alam kong hinahanap niya ako. Kailangan ko nang bumalik, Jace. Ngayon din. Sabi ko habang nagmamadaling ayusin ang aking shawl. Celestine, saglit lang. Hindi, Jace. Kapag nakita niya ako rito, tapos na ang lahat. Ang boses ko ay puno na ng panik. Ang paraisong binuo namin kanina ay biglang naging isang kulungan. Mabilis na sumagwan si Jace pabalik. Pero habang papalapit kami sa dock, nakita ko na pababa na si Mark patungo sa dalampasigan. May hawak siyang flashlight at tinatawag ang pangalan ko. Ang boses niya ay hindi galit, kundi puno ng pag-aalala. Isang bagay na lalong nagpabigat sa dibdib ko. Celestine! Celestine! Nasaan ka? Sigaw ni Mark. Dito ka na bumaba sa mababaw na bahagi. Lumusong ka na lang para hindi makita ang bangka. Mabilis na utos ni Jace. Tumalon ako sa tubig na hanggang baywang ang lalim. Ang lamig ng tubig ay tila isang sampal ng realidad sa aking mukha. Basang-basa ang laylayan ng aking damit. Nagtago muna ako sa likod ng isang malaking bato hanggang sa makalayo ang bangka ni Jace patungo sa madilim na bahagi ng dagat. Nang masiguro kong wala na si Jace, lumabas ako at nagkunwaring naglalakad mula sa dulo ng dalampasigan, hinihingal at nanginginig sa lamig. Mark, tawag ko. Pilit na pinapakalma ang aking sarili. Tumakbo siya palapit sa akin at agad akong niyakap. Saan ka ba galing? Nagising ako. Wala ka sa tabi ko. Akala ko kung ano nang nangyari sa'yo. Bakit ka basang-basa? Ano? Kasi hindi ako makatulog. Pagsisinungaling ko, habang ang puso ko ay tila gustong lumabas sa aking lalamunan. Naglakad-lakad ako, tapos nadulas ako sa mga bato malapit sa tubig. Pasensya na hon, ayaw ko lang kayong magising. Tiningnan ako ni Mark ng matagal. Ang kanyang flashlight ay nakatutok sa aking mukha. Sa sandaling yon, natakot ako. Natakot ako na baka mabasa niya sa aking mga mata ang lasa ng labi ng ibang lalaki. Natakot ako na baka maamoy niya ang pabango ni Jace na kumapit sa aking shawl. Halika na sa loob, sabi niya. Sabay hubad ng kanyang jacket at binalot ito sa akin. Masyadong mapanganib dito sa labas kapag madilim. Hindi mo alam kung anong pwedeng mangyari sa'yo. Habang naglalakad kami pabalik sa villa, ramdam ko ang bigat ng kanyang kamay sa aking balikat. Ang bawat hakbang ko ay puno ng pagsisisi, pero sa likod ng isip ko, naroon pa rin ang imahe ni Jace. Naroon pa rin ang init ng kanyang mga labi. Pagpasok namin sa kwarto,
Nakita ko ang mga anak namin na mahimbing na natutulog. Ang kanilang mga inosenteng mukha ay tila mga hukom na humahatol sa aking kasalanan. Pumasok ako sa banyo para maligo at magpalit ng damit. Sa harap ng salamin, hinawakan ko ang aking mga labi. Namumula pa rin ang mga ito. Kinabukasan, ang schedule namin ay ang huling leg ng aming tour, ang sikat na underground river. At ang tour coordinator namin, wala nang iba kundi si Jace. Pagdating namin sa assembly point, nandoon na siya. Nakasuot ng kanyang uniforme, nakangiti sa mga turista, tila walang nangyari kagabi. Pero nang magtagpo ang aming mga mata, may isang mabilis na kindat siyang ibinigay sa akin na hindi napansin ni Mark. Good morning, Ma'am Celestine. Sir Mark, handa na ba kayo para sa huling adventure niyo rito sa Palawan? Tanong ni Jace. Ready na ready. Masayang sagot ni Mark habang inaayos ang kanyang GoPro. Gusto ko makuha yung pinakamagandang shot sa loob ng cave. Huwag kayong mag-alala, sir. Sisiguraduhin ko na ang huling araw nyo rito ay hindi nyo malilimutan. Sabi ni Jace, pero ang tingin niya ay nakapako sa akin. Sa loob ng underground river, habang madilim at ang tanging liwanag ay mula sa spotlight ng aming bangka, naupo ako sa gitna. Si Mark ay nasa likod, abala sa pag-vlog. Habang si Jace ang nasa unahan, siya ang nag-e-explain tungkol sa mga rock formations. Dahil madilim, walang nakakakita sa ilalim ng tubig. Nararamdaman ko ang bawat galaw ni Jace sa unahan ng maliit na bangka. Sa gitna ng kanyang pagsasalita tungkol sa mga stalactites at stalagmites, bigla niyang idinampi ang kanyang paa sa aking paa sa ilalim ng upuan. Isang simpleng haplos, pero sapat na para manayo ang lahat ng balahibo ko. At dito sa parteng ito, sabi ni Jace habang itinuturo ang isang malaking bato, minsan kailangan mong pumasok sa pinakamadilim na bahagi para mahanap mo ang tunay mong hinahanap. Ramdam ko ang init na umaakyat sa aking muka. Si Mark naman ay patuloy lang sa pagkuha ng video. Wow, Hon, tingnan mo yon. Ang galing ng formation, sabi ni Mark habang tinatapik ang balikat ko. Tumango lang ako, hindi makapagsalita. Ang konsensya ko ay tila isang ligaw na hayop na nagwawala sa loob ng dibdib ko. Kasama ko ang asawa ko, katabi ko siya, pero ang isip at katawan ko ay tila hinihila ng lalaking nasa unahan ko. Pagkatapos ng tour, habang naglalakad kami pabalik sa van, sinadyang magpahuli ni Jace. Hinawakan niya ang aking kamay ng mabilisan habang nilalagpasan niya ako para mag-abot ng lunchbox. Mamayang gabi, sa dating lugar, may huling sorpresa ako para sa'yo bago kayo umuwi. Bulong niya. Umiling ako ng bahagya. Hindi na ako pupunta, Jace. Tama na. Ngumiti lang siya. Isang ngiting mapang-akit at puno ng kumpiyansa. Darating ka, Celestine. Alam ko ang lasa ng pananabik mo. Hindi mo yan kayang talikuran. Nang makarating kami sa hotel, hindi ako mapakali. Si Mark ay masayang-masaya. Pinapakita sa akin ang mga footage na nakuha niya. Ang ganda ng trip na ito, Hon. Pakiramdam ko. Lalo tayong naging close. Salamat sa pagsama sa akin dito. Hinalikan niya ako sa pisngi. Isang halik na tapat at walang mali siya. Sa sandaling iyon, gusto kong umiyak. Gusto kong sabihin sa kanya ang lahat. Gusto kong humingi ng tawad. Pero bago ko pa mabuksan ang bibig ko, tumunog ang phone ko. Isang picture ang natanggap ko mula sa hindi kilalang numero. Picture iyon naming dalawa ni Jace kagabi sa bangka, habang magkayakap sa ilalim ng buwan. Hindi ko alam kung sino ang kumuha o kung paano ito nakuha ni Jace. Pero may kasama itong caption. Huling gabi. Huwag mo akong paghintayin dahil baka ang picture na ito ang makita ni Mark sa susunod niyang vlog. Nanginig ang buong katawan ko. Hindi na ito simpleng tukso. Ito ay pananakot na. Pero bakit sa kabila ng takot, may bahagi pa rin sa akin na gustong magpunta? Bakit ang konsensya ko ay tila kumakampi na sa maling panig? Nanlalamig ang aking mga kamay habang nakatitig sa screen ng cellphone ko. Ang litratong yon ay tila isang hatol ng kamatayan para sa aking pamilya.
Tiningnan ko si Mark na noon ay masayang nag-e-edit ng video sa kanyang laptop. Walang kamuwang-muwang na ang babaeng katabi niya ay may bitbit na lihim na kayang sumunog sa lahat ng pinaghirapan namin sa loob ng 10 taon. Hon, okay ka lang? Bakit namumutla ka? Tanong ni Mark. Sabay haplos sa noo ko. Oo. Baka dahil lang sa init sa labas kanina. Medyo masama lang ang pakiramdam ko. Sagot ko, pilit na iniiling ang takot. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Ang bawat minuto ay tila 1 oras. 12:00, 1:00, hanggang sa sumapit ang 2:00. Ang oras ng aming usapan ni Jace. Alam kong blackmail ito. Pero alam ko rin sa sarili ko na may bahagi sa akin na gustong makita siya muli. Isang huling pagkakataon na mapatunayan kung ang nararamdaman ko ay totoo o isang malaking pagkakamali lang. Dahan-dahan akong bumangon. Tiningnan ko si Mark at ang aming mga anak. Isang huling sulyap sa buhay na binuo ko. Lumabas ako ng villa, dumaan sa likurang bahagi kung saan walang masyadong ilaw at tinahak ang daan patungo sa tagong bahagi ng dalampasigan malayo sa dock kung saan kami nagkita kagabi. Nandoon siya, nakasandal sa isang puno ng niyog. Ang mukha ay tila isang anghel na may sungay ng demonyo. Akala ko natakot ka na. Bungad ni Jace nang makalapit ako. Bakit mo ginawa yun, Jace? Ang akala ko ba ay totoo ang lahat ng sinabi mo? Galit na bulong ko sa kanya. Bakit kailangan mo akong i-blackmail sa litratong yan? Tumawa siya ng mahina, isang tawang walang bahid ng pagsisisi. Celestine, sa mundong ito, walang libre. Ang kaligayahan ay may bayad. Gusto mo ng buhay, di ba? Gusto mo ng excitement. Yan ang presyo niyan. Hindi ko naman gustong saktan ng pamilya mo. Gusto ko lang na manatili ka sa akin. Huwag mo nang balikan ang boring mong buhay sa Maynila. Doon ko natauhan. Ang lalaking nasa harap ko ay hindi ang kalayaan na hinahanap ko. Siya ay isang oportunista na ginagamit ang kahinaan ng mga babaeng tulad ko na naghahanap ng kulang sa kanilang pagsasama. Ang dagat na sinasabi niya ay hindi paraiso, kundi isang malalim na hukay na unti-unti akong nilalamon. Burahin mo ang litrato, Jace. Ibibigay ko ang kahit anong gusto mo, huwag mo lang kaming guluhin. Pakiusap ko. Kahit ano. Lumapit siya sa akin at hinawakan ng aking baywang. Hinalikan ang aking leeg ng pilit. Alam mo naman kung anong gusto ko, Celestine. Sa sandaling yon, naramdaman ko ang matinding pandidiri sa sarili ko at sa kanya. Pero bago pa man may mangyari, isang pamilyar na boses ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Celestine, napabitaw kami ni Jace. Sa likod namin, nakatayo si Mark. Hawak niya ang kanyang kamera, pero hindi ito nakatutok sa mga tanawin. Nakatutok ito sa amin. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng pag-aalala. Puno na ito ng sakit, galit at pagkasuklam. Mark, sandali. Hayaan mong magpaliwanag ako. Nauutal kong sabi habang lumalapit sa kanya. Narinig ko ang lahat, Celestine. Mahinang sabi ni Mark. Ang boses niya ay nanginginig. Nagising ako at nakita kong wala ka na naman. Sinundan kita dahil akala ko ay may masamang nangyayari sa iyo. Pero mas malala pa pala ito. Tiningnan ni Mark si Jace. At ikaw, nakuha ko na ang mukha mo sa video na ito. Ang lahat ng sinabi mo tungkol sa blackmail, lahat yan ay recorded. Biglang nagbago ang anyo ni Jace. Natakot siya. Alam niyang kapag nakarating ito sa management ng resort o sa pulisya, hindi lang trabaho ang mawawala sa kanya, kundi pati ang kanyang kalayaan. Mabilis siyang tumakbo patungo sa kadiliman. Iniwan akong mag-isa sa harap ng asawa ko. Nanatili kaming tahimik ni Mark sa gitna ng dalampasigan. Ang tanging maririnig ay ang hampas ng mga alon na tila nanunumbat sa akin. Mark, patawarin mo ako. Hindi ko ginusto ito. Pagmamakaawa ko habang umiiyak sa kanyang harapan. Tumingin siya sa akin. Isang tingin na alam kong huling beses ko nang makikita ang pagmamahal na dati niyang ibinibigay. Pinili mo ang panandaliang saya
sa piling ng isang estranghero kaysa sa 10 taon nating pagsasama, Celestine. Akala ko sapat na ako. Akala ko sapat na ang pamilya natin. Mark, please, umuwi na tayo. Para sa mga bata, tatapusin natin ang bakasyong ito na parang walang nangyari. Pero paglapag ng eroplano sa Maynila, tapos na tayo. Tumalikod siya at naglakad palayo. Naiwan akong mag-isa sa buhanginan. Basang-basa ang mukha ng luha. Ang paraisong hinahanap ko sa Palawan ay naging isang impyerno. Nakuha ko nga ang excitement na hinahanap ko. Pero ang kapalit naman ay ang lahat ng bagay na tunay na mahalaga sa akin. Ang huling gabi namin sa Palawan ay ang pinakamahabang gabi ng buhay ko. Katabi ko ang asawa ko sa kama, pero mas malayo na kami sa isa't isa kaysa sa distansya ng Maynila at Palawan. Ang konsensya ko ay hindi na lang hinawakan. Ito ay winasak ng katotohanang binuo ko ang sarili kong pagkawasak, mga ka-confess. At diyan na nagtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Yan ang kwento ni Celestine, isang paalala na ang tukso ay laging nakabalot sa magandang anyo, pero ang bunga nito ay laging mapait. Minsan, ang hinahanap nating kulang sa ating buhay ay nasa harap na pala natin. Sadyang nabulag lang tayo ng kislap ng bago at hindi kilala. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta sa ating channel. Sana ay may napulot kayong aral sa kwentong ito na babaunin ninyo sa inyong mga sariling buhay. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe dito sa ating YouTube channel, ang Tagalog Wild Confession, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga pinakabagong uploads. I-follow at i-like din ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession para sa mas marami pang mga kwentong tiyak na magmamarka sa inyong puso. Muli, maraming salamat sa pakikinig hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog Wild Confession. Ingat po kayong lahat at hanggang sa muli.